Isla Hermosa. Ang pangalan pa lang, paraiso na. Pero para kay Lena, impyerno ang bisitang ito sa family reunion. Hindi dahil sa init ng araw o sa makulat na mga pinsan, kundi dahil sa isang anunsyo na bumulabog sa buong pagkatao niya. Nasa gitna ng malawak na hardin sila, napapaligiran ng mga bulaklak at mga parol na nagbibigay ng kulay sa hapon. Nakaupo si Doña Matilda, ang matriarka ng angkan, sa isang silyang gawa sa rattan. Sa edad niyang 80, matikas pa rin ang kanyang tindig at matalim pa rin ang kanyang mga mata. Mga anak, mga apo, panimula ni Doña Matilda, winawasiwas ang kanyang baston na may gintong ulo. Mayroon akong importanteng announcement. Kinabahan si Lena. Alam niyang kapag nagsalita na ang Donya, walang nang makapipigil. Ikakasal si Lena. Huminto ang Donya, tinitigan isa-isa ang mga naruroon. Sa apo kong si Jackson, ngayong buwan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lena. Hindi niya maintindihan. Jackson? Bakit si Jackson? Lumingon siya, hindi kay Jackson, kundi kay Jameson. Si Jameson, ang kakambal ni Jackson, ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Simula pa noong nagkakilala sila sa isang charity event sa Cebu. Flashback Cebu. 3 buwan ang nakalipas. Nakasuot si Lena ng isang simpleng pulang gown, abala sa pagtulong sa mga organizer ng charity event para sa mga batang lansangan. Biglang may lumapit sa kanya, isang lalaking nakasuot ng isang eleganteng suit. Miss, kailangan niyo ba ng tulong? Tanong ng lalaki, may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na. Kaya ko na ito, sagot ni Lena, medyo nahihiya. Nako, huwag kang mahiya. Jameson nga pala, pakilala ng lalaki, inilahad ang kanyang kamay. Lena, sagot niya, inabot ang kamay ni Jameson. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, at sa loob ng isang gabi, pakiramdam ni Lena, nakilala na niya ang lalaking para sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, patuloy silang nagkita, nagdate, at nahulog ang loob niya kay Jameson. End of flashback. Pero bakit si Jackson? Naguguluhan si Lena. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang pakasalan ang lalaking hindi niya mahal. Napatingin si Jackson sa kanya, at nagbuntong hininga. Hindi ako bakla, kung yan ang iniisip mo. Napakunot ang noo ni Lena. Bakla? Sino ang nagsabi na bakla siya? Anong sinasabi mo? Tanong ni Lena, nagtataka. Alam ko kung ano ang iniisip niyo, sagot ni Jackson, umiwas ng tingin. Akala niyo siguro kaya ako pumayag sa kasal na ito ay dahil wala akong gusto sa babae. Hindi makapaniwala si Lena. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang alam lang niya, naguguluhan siya, nasasaktan, at nagagalit. Sa isang sulok, nakamasid si Doña Matilda, may halong lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang mga apo. Flashback 1 linggo bago ang anunsyo. Pinatawag ni Doña Matilda si Jameson sa kanyang opisina. Jameson, mayroon akong ipagtatapat sa iyo, panimula ng Donya, seryoso ang kanyang mukha. Ano po yun, Lola? Tanong ni Jameson, kinakabahan. Pinagpalit kita, sagot ng Donya, diretsyong tumingin kay Jameson. Mas kailangan ni Jackson ng asawa para sa kumpanya. Hindi makapaniwala si Jameson. Pinagpalit siya? Para sa kumpanya? Pero Lola, mahal ko si Lena, protesta ni Jameson, nasasaktan. Alam ko, apo, pero mas mahal ko ang kumpanya, sagot ng Donya, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan ni Jackson ng isang babaeng magiging asawa niya, isang babaeng magdadala ng kanyang mga anak. At ikaw, Jameson, hindi mo kayang ibigay yun sa kanya. End of flashback. Bumalik si Lena sa kasalukuyan. Tinitigan niya si Jackson, sinusubukang basahin ang kanyang mga mata. Pero wala siyang makita kundi sakit at pagod. Hindi ko maintindihan, bulong ni Lena, halos hindi marinig. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Hindi sumagot si Jackson. Umiwas lang siya ng tingin, at naglakad palayo. Sa gabing yun, hindi nakatulog si Lena. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang anunsyo, ang pagtingin ni Jameson, ang mga salita ni Jackson. Hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Ang alam lang niya, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung bakit kailangan niyang pakasalan si Jackson. Walang kahit anong ngiti, wala ring kahit anong saya. Ang kasal na dapat ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay ni Lena, ay isa lamang malaking pagkakamali. Isang pagkakamaling pilit na itinutulak sa kanya. Habang naglalakad sa aisle, suot ang isang napakagarbong puting gown na gawa ng isa sa pinakamagaling na designer sa bansa, hindi niya maiwasang isipin si Jameson. Si Jameson na dapat ay naghihintay sa kanya sa altar. Si Jameson na dapat ay kanyang pakakasalan. Ngunit sa halip, naroon si Jackson. Nakatayo, walang emosyon sa mukha. Hindi man lang siya tinitingnan. Parang isa lamang siyang palamuti. Isang bagay na kailangan para matupad ang isang plano. Nang magsimula ang seremonya, halos hindi niya marinig ang mga sinasabi ng pari. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Tibok na puno ng sakit, pagkalito, at galit. Do you, Lena, take Jackson to be your lawfully wedded husband? Bumantong hininga si Lena. Ito na ang puntong wala na siyang kawala. Ito na ang simula ng kanyang pagdurusa. I do, sagot niya, halos pabulong. And do you, Jackson, take Lena to be your lawfully wedded wife? I do, sagot ni Jackson, walang bahid ng emosyon. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi siya tiningnan ni Jackson. Basta na lamang siya nitong hinalikan, isang halik na walang pagmamahal, walang kahit anong damdamin. Isang halik na parang obligasyon lamang. Pagkatapos ng seremonya, dinala si Lena sa bridal suite. Doon, nagpakawala siya ng sama ng loob. Gusto ko si Jameson, hindi ikaw, sigaw niya, habang pinagbabato ang mga unan sa dingding. Bakit niyo ba ako pinipilit sa bagay na hindi ko gusto? Walang sumagot sa kanya. Nag-iisa lamang siya sa loob ng silid. Nag-iisa at nasasaktan. Sa gabing iyon, sa dapat sana ay pinakamasayang gabi ng kanyang buhay, natulog si Lena sa sahig. Malayo kay Jackson. Malayo sa lalaking pinakasalan niya. Si Jackson naman, natulog sa kama. Malayo rin sa kanya. Malayo sa babaeng pinakasalan niya. Sa labas ng silid, nakatayo si Doña Matilda. Nakatanaw sa malayo, nag-aalala sa kanyang mga apo. Flashback pagkatapos ng anunsyo sa family reunion, kinausap ni Doña Matilda si Jackson. Alam kong mahirap ito para sa iyo, apo, panimula ng Donya, habang hinahaplos ang pisngi ni Jackson. Pero kailangan mong gawin ito. Para sa kumpanya. Pero Lola, hindi ko mahal si Lena, sagot ni Jackson, umiiwas ng tingin. Hindi mo pa siya mahal ngayon, pero mamahalin mo rin siya, sagot ng Donya, may ngiti sa kanyang mga labi. Bigyan mo lang siya ng panahon. At saka, apo, may isa pa akong ipagtatapat sa iyo. Ano po yun, Lola? Tanong ni Jackson, nagtataka. She thinks you're your brother. Let her suffer a little, sagot ng Donya, at tumalikod na. Hindi maintindihan ni Jackson kung bakit kailangan pang magsinungaling. Pero alam niyang may plano ang kanyang lola. At alam niyang hindi siya dapat makialam. End of flashback. Bumalik si Doña Matilda sa kasalukuyan. Bumantong hininga siya, at naglakad palayo. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin ng kanyang mga apo. Pero umaasa siyang sa huli, matatagpuan din nila ang kaligayahan. Kahit na sa paraang hindi nila inaasahan. Ang malamig na umaga sa Isla Hermosa ay tila sumasalamin sa relasyon ni Lena at Jackson. Walang init, walang saya, puro lamig at pagkaasiwa. Pagkagising ni Lena, wala na si Jackson sa kama. Bumaba siya para maghanap ng makakain. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Jackson na nagkakape. Good morning, bati ni Lena, pilit ang ngiti. Hindi sumagot si Jackson. Tumango lamang ito at nagpatuloy sa pag-inom ng kape. Napakunot ang noo ni Lena. Ang suplado talaga ng lalaking ito. Akala mo kung sinong hari. May pagkain ba dyan? Tanong ni Lena, sinusubukang maging maganda ang kanyang pakikitungo. Tingin ka, sagot ni Jackson, walang gana. Napairap si Lena. Ang hirap talagang pakisamahan ng lalaking ito. Binuksan ni Lena ang ref at napangiwi siya sa nakita. Puro delata ang pagkain ng aso. Ano to? Tanong ni Lena, hindi makapaniwala.
Pagkain, sagot ni Jackson, parang wala lang. Alam ko, pero bakit puro pagkain ng aso? Tanong ni Lena, galit na. Mukha ka namang sanay sa ganito, sagot ni Jackson, nakangisi. Sumabog si Lena. Hindi na niya kinaya ang pagiging bastos ni Jackson. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Lena, dinuro si Jackson. Akala mo kung sino kang magsalita. Porke ba mayaman ka, pwede mo na akong tratuhin ng ganito? Hindi ako mayaman, sagot ni Jackson, kalmado. Mayaman ang pamilya ko. At ikaw, nakikinabang ka lang. Hindi ako nakikinabang, sigaw ni Lena, halos maiyak na. Napilitan lang akong pakasalan ka. Talaga, bakit hindi ka tumutol? Tanong ni Jackson, nakataas ang kilay. Hindi nakasagot si Lena, dahil alam niyang may punto si Jackson. Kung talagang ayaw niya, sana tumutol siya. Pero hindi niya ginawa. Umalis si Lena sa kusina, tumatakbo papunta sa kanyang silid. Doon, nagkulong siya at umiyak ng umiyak. Samantala, naiwan si Jackson sa kusina. Napabuntong hininga siya. Alam niyang mali ang kanyang ginawa. Pero hindi niya mapigil ang magalit. Galit kay Lena, galit sa kanyang lola, galit sa kanyang sarili. Maya-maya, nakaramdam siya ng gutom. Naghanap siya ng makakain sa kusina. Wala siyang makita kundi dilatang pagkain ng aso. Napangiwi siya. Kailangan ko na yatang magluto, bulong ni Jackson sa kanyang sarili. Hindi siya marunong magluto, pero wala siyang choice. Kailangan niyang kumain. Nagbukas siya ng isang lata ng sardines at nagsimulang kumain. Hindi niya maiwasang maalala si Lena. Siguro, nagugutom na rin yon. Umakyat si Jackson sa silid ni Lena. Nakita niya itong nakaupo sa kama, umiiyak. Lena, tawag ni Jackson, mahina. Hindi sumagot si Lena. Lumapit si Jackson at umupo sa tabi niya. Kinuha niya ang kamay ni Lena. Sorry, sabi ni Jackson, sincere. Hindi ko sinasadya. Tumingin si Lena kay Jackson. Nakita niya sa mga mata nito ang sincerity. Okay lang, sagot ni Lena, pinahid ang kanyang mga luha. Tahimik silang nag-usap, nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay, tungkol sa kanilang mga pangarap, tungkol sa kanilang mga takot. Unti-unti, nagkaroon sila ng pagkakaunawaan. Unti-unti, nagsimula silang maging magkaibigan. Biglang napansin ni Jackson ang isang lumang picture frame sa mesa. Kinuha niya ito at tinitigan. Family picture niyo? Tanong ni Jackson. Tumango si Lena. Tinitigan ni Jackson ang larawan. Nakita niya si Lena noong bata pa, masaya at walang problema. Hindi niya maiwasang maawa sa kanya. Ang cute mo dito, sabi ni Jackson, nakangiti. Ngumiti rin si Lena. Ikaw din, sagot ni Lena. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang isa't isa sa ibang pananaw. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong parehong nasasaktan. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Pero alam nila na sa gabing iyon, nagsimula silang maghilom. Ang tensyon sa pagitan ni Lena at Jackson ay tila isang bomba na anumang oras ay sisibog. At dumating ang araw na yun. Isang gabi, biglang dumating si Jameson sa Isla Hermosa. Hindi sinabi kay Lena, hindi sinabi kay Jackson. Basta't sumulpot na lang ito sa pintuan ng bahay nila. Lena, tawag ni Jameson, may lungkot sa kanyang boses. Hindi makapaniwala si Lena sa kanyang nakita. Si Jameson. Narito siya. Jameson, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lena, gulat na gulat. Gusto kitang makausap, sagot ni Jameson, diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi nakaimik si Lena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Tanong ni Jameson, tumingin kay Jackson. Tumango si Lena. Alam niyang kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang malaman kung bakit narito si Jameson. Nagpaalam sila kay Jackson at umalis. Nagpunta sila sa isang restaurant sa malapit. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Tungkol sa mga nangyari. Tungkol sa kanilang mga nararamdaman. Lena, hindi ko kayang mawala ka, sabi ni Jameson, hawak ang kanyang kamay. Mahal pa rin kita. Napahinga ng malalim si Lena. Mahal pa rin siya ni Jameson. Pero ano ang gagawin niya?
Kasal na siya kay Jackson. Jameson, kasal na ako, sabi ni Lena, halos pabulong. Alam ko, sagot ni Jameson. Pero hindi ako papayag na maging miserable ka. Hindi ako papayag na magpakasal ka sa lalaking hindi mo mahal. Pero ano ang gagawin natin? Tanong ni Lena, naguguluhan. Lalaban tayo, sagot ni Jameson, determinadong nakatingin sa kanya. Lalaban tayo para sa pagmamahal natin. Hindi nakasagot si Lena. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Samantala, sinusundan pala sila ni Jackson. Hindi niya mapigil ang magselos. Alam niyang mahal pa rin ni Lena si Jameson. At natatakot siyang mawala ito sa kanya. Nang makita niyang hawak ni Jameson ang kamay ni Lena, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sumugod siya sa restaurant at pinagsabihan si Lena. "You're still my wife," sigaw ni Jackson, galit na galit. Nagulat si Lena. Hindi niya alam na sinusundan pala sila ni Jackson. "Jackson, ano ba?" tanong ni Lena, nahihiya. "Anong ano ba? Asawa kita. Dapat ako ang kasama mo, hindi siya," sigaw ni Jackson, dinuro si Jameson. "Hindi kita mahal," sigaw ni Lena, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. "Ikaw lang naman ang pumilit sa akin na magpakasal sa'yo." Sinampal ni Lena si Jackson. Isang malakas na sampal na tumagos sa buong restaurant. Napahawak si Jackson sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Lena. "Hindi ko na kayo maintindihan," sigaw ni Jackson, tumakbo palabas ng restaurant. Naiwan si Lena at Jameson sa loob ng restaurant. Tahimik, walang imikan. Flashback ilang buwan bago ang kasal, kinausap ni Jameson si Doña Matilda. "Lola, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang magsinungaling," sabi ni Jameson, naguguluhan. "Kung mahal ako ni Lena, bakit kailangan pa niyang pakasalan si Jackson?" "Apo, mayroon akong dahilan," sagot ni Doña Matilda, seryoso ang kanyang mukha. "Mayroon akong planong mas malaki kaysa sa inyong pagmamahalan." "Pero Lola," protesta ni Jameson. "Wala nang pero-pero," sagot ni Doña Matilda. "Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Magtiwala ka sa akin." Hindi sumagot si Jameson. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang kanyang lola. Kaya sumunod na lang siya sa kanyang plano. Pero sa loob ng kanyang puso, nasasaktan siya. Nasasaktan dahil kailangan niyang magpanggap. Nasasaktan dahil kailangan niyang iwan si Lena. End of flashback. Bumalik si Lena sa kasalukuyan. Tumingin siya kay Jameson. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Lena, halos pabulong. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo ang plano ng lola mo?" Hindi sumagot si Jameson. Umiwas lamang ito ng tingin. "Jameson, sumagot ka," sigaw ni Lena, galit na galit. "Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo," sagot ni Jameson, mahina. "Mayroon. Akong pangako sa lola mo." "Pangako? Mas mahalaga pa ba ang pangako mo kaysa sa pagmamahal natin?" tanong ni Lena, halos maiyak na. Hindi sumagot si Jameson. Tumayo si Lena at tumakbo palabas ng restaurant. Naiwan si Jameson sa loob. Nag-iisa. Pagkatapos ng sigawan sa restaurant, umiwas si Lena kay Jackson. Hindi niya ito kinakausap, hindi niya ito tinitingnan. Parang hangin lang ito sa paningin niya. Pero kahit anong iwas ang gawin niya, lagi niyang nakikita si Jackson na tahimik na tumutulong sa mga kapitbahay. Nag-aayos ng mga sirang bubong, naghahatid ng pagkain sa mga matatanda, nakikipaglaro sa mga bata. Hindi niya maintindihan. Bakit ganito si Jackson? Kung tutuusin, mayaman ito, hindi nito kailangang magtrabaho. Pero bakit nagpapakahirap pa ito? Napaisip si Lena. Siguro, mayroon din siyang pagkakamali. Siguro, hindi niya masyadong kilala si Jackson. Samantala, nagsimulang tanungin ni Jackson ang kanyang sarili. Bakit parang gusto niyang protektahan si Lena? Bakit parang nasasaktan siya kapag nakikita itong umiiyak? Hindi niya maintindihan. Hindi naman niya mahal si Lena. Napilitan lang siyang magpakasal dito. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Isang araw, kinausap ni Jameson si Lena. "Lena, baka nga si Jackson talaga ang bagay sa'yo," sabi ni Jameson, malungkot ang kanyang boses. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Jameson. "Anong sinasabi mo?" tanong ni Lena, naguguluhan.
Nakikita ko kung paano kanya tratuhin, sagot ni Jameson. Alam kong hindi siya perpekto, pero mahal ka niya. At yun ang pinakamahalaga. Hindi nakasagot si Lena. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. At saka, Lena, may girlfriend na ako, pagtatapat ni Jameson. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lena. May girlfriend na si Jameson? Paano nangyari yun? Kailan pa? Tanong ni Lena, nasasaktan. Matagal na, sagot ni Jameson. Bago pa man ako pumunta dito sa Isla Hermosa. Hindi na nakaimik si Lena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Umalis si Jameson, iniwan si Lena na naguguluhan at nasasaktan. Pagdating ni Lena sa bahay, nakita niya si Jackson na naglilinis ng bakuran. Tahimik lang ito, parang walang nangyari. Hindi niya napigil ang mapaluha. Lena, anong nangyari? Tanong ni Jackson, nag-aalala. Hindi sumagot si Lena. Tumakbo siya papasok ng bahay at nagkulong sa kanyang silid. Kinagabihan, nahuli ni Jackson si Lena na may lagnat. Hindi ito makatulog, nanginginig sa lamig. Hindi nagdalawang isip si Jackson. Inalagaan niya si Lena buong gabi. Pinunasan niya ito ng maligamgam na tubig, pinainom ng gamot, kinumutan. Tahimik lang silang magkatabi sa kama. Hindi sila nag-uusap, pero ramdam nila ang presensya ng isa't isa. Sa gabing yun, natutunan ni Lena na hindi lahat ng galit ay tunay na galit. Minsan, ang galit ay hugis ng takot. Takot na masaktan, takot na magtiwala, takot na magmahal. At natutunan din ni Jackson na hindi lahat ng suplado ay walang puso. Minsan, ang pagiging suplado ay paraan lamang para itago ang kanyang mga nararamdaman. Malapit na ang fiesta ng bayan. At dahil sa pagiging bagong kasal nina Lena at Jackson, inimbitahan sila ng barangay captain na maging special guest sa pagdiriwang. Kailangan nating ipakita sa buong bayan na masaya ang ating Isla Hermosa, sabi ng barangay captain kay Lena at Jackson. At kayo ang simbolo ng pagmamahalan at pagkakaisa. Napairap si Lena sa kanyang isipan. Pagmamahalan at pagkakaisa? Kung alam lang nila ang totoong nangyayari. Pero hindi siya tumutol. Alam niyang kailangan niyang magpanggap. Para sa bayan, naging abala ang buong Isla Hermosa sa paghahanda para sa fiesta. Nagtayo ng mga booths, nagluto ng mga pagkain, naghanda ng mga sayaw at palaro. Inutusan ng barangay captain si Lena na turuan si Jackson sumayaw ng tinikling. Nagulat si Jackson, pero pumayag din ito. Hindi ako marunong sumayaw, sabi ni Jackson, nahihiya. Ako nang bahala, sagot ni Lena, nakangiti. Nagsimula silang mag-ensayo. Halos mad-apa si Jackson, pero hindi siya sumuko. Tinuruan siya ni Lena, pasensyoso at mapagmahal. Sa bawat ensayo, unti-unting gumagaling si Jackson. At sa bawat ensayo, unti-unti ring naglalapit ang kanilang mga puso. Sa araw ng fiesta, napuno ng mga tao ang plaza. Nagkakainan, nagkakantahan, nagsasayawan. Suot ni Lena ang isang barot saya, at suot naman ni Jackson ang isang barong Tagalog. Ang ganda-ganda nilang tingnan. Habang kumakain sila ng lechon, nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lena ang isang genuine smile sa mga labi ni Jackson. Masarap ba? Tanong ni Lena, nakangiti. Oo, sagot ni Jackson, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pero mas masarap kang tingnan. Napatawa si Lena. Ang corny talaga ni Jackson. Biglang umulan. Nagkagulo ang mga tao, nagtakbuhan para maghanap ng masisilungan. Hinayla ni Jackson si Lena at nagtago sila sa ilalim ng isang kariton. Ang lakas ng ulan, sabi ni Lena, nanginginig sa lamig. Lumapit si Jackson kay Lena at niyakap ito. Okay ka lang? Tanong ni Jackson, nag-aalala. Oo, sagot ni Lena, nakasandal sa dibdib ni Jackson. Tahimik silang naghintay na huminto ang ulan. Nakatingin lang si Lena kay Jackson. Bakit ngayon ko lang nakita tong side mo? Tanong ni Lena, halos pabulong. Hindi sumagot si Jackson. Hinawakan niya ang kamay ni Lena at hinalikan ito. Sa gabing yun, sa gitna ng fiesta ng bayan, nagsimulang magbago ang puso ni Lena. Nagsimula siyang makita ang tunay na Jackson.
Hindi ang supladong Jackson, hindi ang mayabang na Jackson, kundi ang mabait, mapagmahal, at maalagang Jackson. Matapos ang fiesta, bumalik ang normal na buhay sa Isla Hermosa. Pero para kina Lena at Jackson, walang nang normal. May nagbago. Hindi nila alam kung ano, pero ramdam nila ito. Isang gabi, bumabagyo. Walang kuryente sa buong isla. Napilitan sina Lena at Jackson na magkwentuhan sa harap ng apoy sa sala. Nakakatakot ang bagyo, sabi ni Lena, nanginginig sa lamig. Okay lang yan, sagot ni Jackson, inilapit ang kanyang upuan kay Lena. Andito lang ako. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Tungkol sa kanilang mga pangarap. Tungkol sa kanilang mga takot. Mas masarap pala makinig kesa magtalo, sabi ni Lena, nakangiti. Mas maganda ka pala kapag hindi ka nagsisigaw, sagot ni Jackson, nakangiti rin. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang isa't isa sa ibang pananaw. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan. Hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili. Lumapit sila sa isa't isa. Nagdikit ang kanilang mga labi. Isang halik. Walang plano, walang kasunduan. Basta't nangyari na lang. Sa halik na yon, naramdaman nila ang kanilang mga puso na nag-uumpisang magbukas. Naramdaman nila ang kanilang mga sarili na nag-uumpisang mahulog sa isa't isa. Pero pagkatapos ng halik, natakot sila. Natakot sa kanilang mga nararamdaman. Natakot sa kung anong mangyayari sa kanila. Kinabukasan, umiwas si Lena. Hindi niya kinakausap si Jackson, hindi niya ito tinitingnan. Parang walang nangyari. Nanahimik din si Jackson. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Natatakot siya sa nararamdaman niya. Isang araw, kinausap ni Jackson si Lena. Lena, kailangan nating mag-usap, sabi ni Jackson, seryoso ang kanyang mukha. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Lena, umiiwas ng tingin. Meron, sabi ni Jackson. Tungkol sa nangyari kagabi. Hindi sumagot si Lena. Lena, mahal kita, pagtatapat ni Jackson. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Jackson. Hindi yan totoo, sagot ni Lena, halos pabulong. Totoo, sabi ni Jackson. Mahal kita. Matagal na. Hindi nakaimik si Lena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumapit si Jackson kay Lena at hinawakan ang kanyang kamay. Lena, huwag kang matakot, sabi ni Jackson. Huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Mahal din kita, alam ko yan. Tinignan ni Lena si Jackson. Nakita niya sa mga mata nito ang sincerity. Hindi ko alam, sabi ni Lena, umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Niyakap ni Jackson si Lena. Okay lang yan, sabi ni Jackson. Andito lang ako. Tutulungan kitang malaman ang nararamdaman mo. Sa gabing yun, sa gitna ng kanilang pagkalito, nagpasya sina Lena at Jackson na magtiwala sa isa't isa. Nagpasya silang harapin ang kanilang mga takot. Nagpasya silang magmahal. Pagkatapos ng pagtatapat ni Jackson, nagsimulang magbago ang relasyon ni Lena at Jackson. Mas naging malapit sila sa isa't isa, mas naging komportable. Pero may isang bagay na gumugulo pa rin kay Lena. Bakit siya pinili ni Jackson? Kung matagal na pala siyang mahal nito, bakit kailangan pa nilang magpanggap na magkapatid? Isang araw, nakausap ni Lena si Aling Lita, ang dating yaya ng kambal. Nalaman niya ang isang lihim na babago sa kanyang pananaw. Nako, hiha, si Jackson talaga ang unang may gusto sa'yo, sabi ni Aling Lita, nakangiti. Noon pa man, ikaw na ang tinitibok ng puso niya. Nagulat si Lena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin, tanong ni Lena, naguguluhan. Hiha, matagal nang may problema si Jackson sa kanyang sarili, sagot ni Aling Lita. Hindi niya kayang aminin ang kanyang nararamdaman. Natatakot siyang masaktan. Flashback, bumalik ang alaala ni Lena sa charity event sa Cebu. Nakita niya si Jackson, nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya. Pero hindi ito lumapit. Sa halip, ipinasa siya nito kay Jameson. Mas madaling mahalin, sabi ni Jackson kay Jameson. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Naiyak si Lena. Mahal pala siya ni Jackson noon pa man. Pero mas pinili nito ang kanyang takot.
End of flashback, kaya pala gano'n na lang siya makitungo sa akin, sabi ni Lena, umiiyak. Kaya pala ang suplado niya, kaya pala ang yabang niya. Hiha, huwag mo siyang sisihin, sabi ni Aling Lita. Mahal ka niya, yun lang ang mahalaga. Pag-uwi ni Lena sa bahay, kinausap niya si Doña Matilda. Lola, bakit niyo ginawa to? Tanong ni Lena, galit na galit. Bakit niyo kami pinaglaruan? Hiha, ginawa ko lang yun para mailigtas si Jackson sa sarili niyang takot magmahal, sagot ni Doña Matilda, kalmado. Alam kong mahal ka niya, pero hindi niya kayang aminin. Kaya ako na ang gumawa ng paraan para magkalapit kayo. Pero bakit kailangan pang magsinungaling? Tanong ni Lena. Hiha, minsan, kailangan nating gawin ang mga bagay na hindi natin gusto para sa ikabubuti ng iba, sagot ni Doña Matilda. Alam kong nasaktan kita, pero ginawa ko to dahil mahal ko kayo. Hindi sumagot si Lena. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Sa gabing yun, natutunan ni Lena na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, kailangan nating harapin ang mga pagsubok para makamit ang ating kaligayahan. At natutunan din niya na ang pagpapatawad ay mahalaga. Kailangan nating patawarin ang mga taong nakasakit sa atin para makapagpatuloy tayo sa ating buhay. Pagkatapos malaman ang lahat ng katotohanan, nagdesisyon si Lena na harapin si Jackson. Kailangan niyang malaman kung ano matapos malaman ang lahat ng katotohanan, hindi na mapakali si Lena. Kailangan niyang makausap si Jackson. Kailangan ba talaga ang nararamdaman nito para sa kanya? Dinala ni Jackson si Lena sa paborito niyang taniman ng sunflower. Doon niyang malaman kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Isang araw, dinala ni Jackson si Lena sa paborito niyang tahimik silang nag-usap. Jackson, totoo bang mahal mo ako? Tanong ni Lena, diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Oo, Lena, sagot ni Jackson, taniman ng sunflower. Napakaganda ng tanawin. Punong-puno ng mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Dito ako pumupunta kapag gusto kong mapag-isa seryoso. Mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Kung wala si Jameson, ako ba ang pipiliin mo? Tanong ni Lena, nanginginig ang kanyang boses. Hal, sabi ni Jackson, nakangiti. Dito ko nararamdaman ang kapayapaan. Hindi sumagot si Lena. Lena, may gusto akong itanong sa'yo, sabi ni Jackson, seryoso sumagot na si Jackson. Pero isang motor ang dumaan. May lalaking lasing, humarurot patungo sa kanila. Mabilis ang pangyayari. Nakita ni Jackson ang paparating na motor. Walang pagdadalawang isip, itinulak niya si Lena Oso ang kanyang mukha. Kung wala si Jameson, ako ba ang pipiliin mo? Napahinga ng malalim si Lena. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan na niyang magdesisyon. Halos sumagot na siya, pero biglang may isang motor ang dumaan. Isang lalaking lasing, humarurot patungo sa kanila. Jackson, sigaw ni Lena. Mabilis ang pangyayari. Itinulak ni Jackson si Lena, siya ang nabangga. Sumigaw si Lena. Nakita niya si Jackson na bumagsak sa lupa para iligtas ito. Si Jackson ang nabangga. Tumilapon ito sa malayo. Duguan, hindi gumagalaw. Jackson, sigaw ni Lena, tumakbo papalapit dito. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang sinusubukang gisingin si Jackson. Duguan, hindi gumagalaw. Jackson, sigaw ni Lena, tumakbo papunta sa kanya. Jackson, gumising ka. Walang sagot. Dinala si Jackson sa ospital. Agaw buhay. Kailangan ng operasyon. Sa ospital, pero hindi ito sumasagot. Dinala si Jackson sa ospital. Agaw buhay ito. Sa ospital, hawak ni Lena ang kamay ni Jackson. Umiiyak, nagdarasal. Bakit ngayon pa kita minahal? Bulong ni Lena, hawak ni Lena ang kamay ni Jackson. Umiiyak siya, nagsisisi. Bakit ngayon pa kita minahal? Bulong ni Lena. Bakit ngayon pa kailangang mangyari to? Nagdasal si Lena. Nagsusumamo sa Diyos na halos hindi marinig. Bakit ngayon pa kita kailangan? Lumipas ang mga oras, hindi gumigising si Jackson. Nawalan na ng pag-asa si Lena. Akala niya, mawawala na sa kanya si Jackson. Pero biglang gumalaw ang kamay ni Jackson iligtas si Jackson. Lumipas ang mga oras, walang balita. Naghihintay lang si Lena, umaasa. Sa wakas, lumabas ang doktor.
Kamusta po siya? Tanong ni Lena, kinakabahan. Nakaligtas siya, sagot ng dahan-dahan itong damilat. Lena, tawag ni Jackson, mahina. Jackson, sigaw ni Lena, napayakap dito. Gising ka na. Tama ba ko? Tanong ni Jackson, naguguluhan. Minahal mo na ako doktor, nakangiti. Pero kailangan pa rin siyang magpahinga. Malakas ang tama ng pagkakabangga. Napaiyak si Lena sa galit. Salamat sa Diyos, pumasok si Lena sa silid ni Jackson. Nakita niya itong nakahiga, ngumiti si Lena habang pinapakita ang pregnancy test. Hindi ka lang minahal, sabi ni Lena, umiiyak sa tuwa. Dala mo na rin ang puso't buhay ko. 2 linggo. 2 linggo siyang naghintay sa dilim. 2 linggo siyang nakipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa loob ng 2 linggong iyon, paulit-ulit niyang narinig ang boses ni Lena. Ang kanyang pagmamahal. Minulat ni Jackson ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang maputing kisame ng ospital. Ang amoy ng gamot. Ang tunog ng makina. Pero mas malinaw sa mga iyon ang mukha ni Lena. Gulo-gulo ang buhok, may dark circles sa ilalim ng mga mata, pero nandoon pa rin. Nagbabantay. Lena, mahina niyang sambit. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Agad na napalingon si Lena. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak sa bibig. Jackson, gising ka na? Tumango si Jackson. Hinang-hina pa rin ang kanyang katawan. Anong nangyari? Naaksidente ka. Muntik ka nang mawala sa amin, sagot ni Lena, nanginginig ang boses. Tumulo ang kanyang mga luha at agad siyang niyakap. Salamat sa Diyos at gising ka na. Naramdaman ni Jackson ang higpit ng yakap ni Lena. Ang init ng kanyang katawan. Ang katotohanan na buhay siya, na narito siya, kasama si Lena. Tama ba ko? Tanong ni Jackson, halos pabulong. Minahal mo na ako? Kumalas si Lena sa yakap at tumingin sa kanya. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Hindi lang minahal, tumalikod si Lena at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa isang bag sa gilid ng kanyang kama. Binuksan niya ito at inilabas ang isang pregnancy test. May 2 guhit, positive. Dala mo na rin ang puso't buhay ko, sabi ni Lena, habang pinapakita kay Jackson ang test. Hindi makapaniwala si Jackson. Napatitig siya sa test, sa mga mata ni Lena. Sa katotohanan na magkakaroon na sila ng pamilya. Magiging tatay na ako? Tanong ni Jackson, hindi pa rin makapaniwala. Tumango si Lena, lumuluha pa rin. Oo, Jackson, magiging tatay ka na. At magiging nanay ako. Hindi na napigilan ni Jackson ang kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ni Lena at hinalikan ito. Mahal na mahal kita, Lena. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Jackson. Higit pa sa inaakala mo, sagot ni Lena. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Jackson. Dumalaw ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan. Pero ang pinaka-espesyal na bisita ay si Jameson. Pumasok si Jameson sa kwarto ni Jackson, may dalang isang basket ng prutas. Medyo awkward pa rin ang kanyang kilos, pero ramdam ni Jackson ang sinseridad sa kanyang mga mata. Kuya Jackson, bati ni Jameson. Kamusta na po kayo? Okay na ako, Jameson. Salamat sa pagdalaw, sagot ni Jackson. Lumapit si Jameson kay Lena at hinawakan ang kanyang kamay. Ate Lena, Kuya Jackson, pangako, kayo lang ang bagay sa isa't isa. Ngumiti si Lena at niyakap si Jameson. Salamat, Jameson. Mahal ka namin. Naramdaman ni Jackson ang gan sa kanyang puso. Sa wakas, natanggap na rin siya ni Jameson. Sa wakas, buo na ulit ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilang araw, pinayagan na si Jackson na makalabas ng ospital. Dinala siya ni Lena sa Isla Hermosa. Sa kanilang tahanan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naglakad sila ni Lena sa dalampasigan. Hawak ni Jackson ang kamay ni Lena, ramdam niya ang init at lambot nito. Tinitigan niya ang kanyang mukha. Ang kanyang magandang mukha. Ang mukha ng babaeng mahal niya. Hindi ko akalain na aabot tayo dito, sabi ni Jackson. Ako rin, sagot ni Lena. Pero naniniwala ako na may dahilan ang lahat.
Na kahit gaano kasakit ang pinagdaanan natin, may magandang naghihintay sa dulo. Totoo yun, sabi ni Jackson. Minsan, ang galit ay hugis ng takot. Pero sa dulo, pag-ibig pa rin ang pipiliin natin. Huminto sila sa paglalakad at humarap sa isa't isa. Hinawakan ni Lena ang mukha ni Jackson at hinaplos ito. Mahal na mahal kita, Jackson, sabi ni Lena. Higit pa sa kahit ano. Mahal na mahal din kita, Lena, sagot ni Jackson. Hinalikan ni Jackson si Lena. Isang halik na punong-puno ng pagmamahal, pag-asa, at pangako. Isang halik na nagpapatunay na sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang happy ending. Habang papalubog ang araw sa Isla Hermosa, magkayakap silang nakatayo sa dalampasigan. Alam nila na marami pa silang pagsubok na haharapin. Pero handa silang harapin ang mga ito, basta't magkasama sila. Dahil sa dulo, ang pag-ibig pa rin ang mananaig. Ang pag-ibig ang magpapagaling. Ang pag-ibig ang magbibigay ng bagong pag-asa. Narration, minsan, ang galit ay hugis ng takot. Pero sa dulo, pag-ibig pa rin ang pipiliin natin.